Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin na may plano. Nako, masama ito, di dapat mangyari. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Nako, eto po ang nakakagulat mga kababayan. Nako ha. Mula po sa News 5, 59 minutes ago. Ayan, sabi po dito, Senate President Soto, Representative Romualdez magpupulong ukol sa Blue Ribbon hearing. Nako, kinumpirma ni Senate President Tito Soto na makikipagpulong siya kay dating House Speaker Martin Romualdez para talakayin ang mga susunod na hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, ang tanong bakit? Ano ang, di ba? Ano ba, senador ba ito si ano? Di ba? Senador ba itong si Romualdez para bigyan ng ganyang atensyon? I mean, treatment, di ba? Bakit hindi ka nalang makipagpulong sa kapwa mo senador kesa makipagpulong ka dito kay former Speaker Martin Romualdez? Ano po ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Di ba? May plano ba sila na gagawin? Kasama rin ba dyan si Ping Lacson? Di ba? Grabe. Sabi po dito sa balita, it might be later or tomorrow, basta within next few days, sabi po ni Soto, we will be able to talk. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico sa investigasyon sa flood control anomalies. Ano to? Anong nangyayari? Bakit kailangan pang kausapin, no? Bakit hindi na lang kayo mag-usap, no? During the investigation dyan po sa Blue Ribbon Committee, di ba? Nako, isa lang po ang ibig sabihin nito mga kababayan. Mayroon po silang pag-uusapan na hindi po dapat malaman ng taong bayan. Di ba? At ano kaya yon? Di ba? Ano kaya yon mga kababayan? Nako, Soto, Senate President ka po, hindi ka naman Speaker of the House. Ikaw po ay Senate President. Nga? Nandyan, kausapin mo yung mga senador, hindi yung congressman. Di ba? Bakit mo kakausapin di ba? Wag mong sabihin na hihingi ka pa ng pahintulot na siya po ay imbitahan. Ganun na ba talaga kalakas? Tuta Soto nga talaga mga kababayan. Ang lalabas dito, mga tuta talaga kayo ni Romualdez, sa totoo lang, di ba? Ang lalabas dito, mga tuta talaga kayo ni Romualdez, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto pong attorney ni Saldico nagsalita mga kababayan ha. Sabi niya po, eto si attorney Roy Rondain, yan. Sabi po dito, baka may utang, ito ay patungkol po mga kababayan sa delivery, no? Yung malitang na delivery, no? Doon po sa bahay ni Romualdez. Sabi po dito, baka may utang lang sila. Aba, tingnan mo yan ha. Abogado ni Saldico sa basura delivery. Sino bang nagsabing may mga delivery? Si Early Gutesa. Diba? Siya naman ang nagsabi. Diba? Nakita ba nilang tinanggap mismo ng kliyente ko ang pera? Kanino bang bahay yun? Hindi ba sa kliyente mo? Whether or not nandun ang kliyente mo, dahil bahay iyon ng kliyente mo, anong ibig sabihin nun? Posible kayang may utang lang sila at nagbabayad lang sila? Aba,
Ibang usapan yon kung utang, mga kababayan, no? Oh. Okay, sabihin na po natin may utang, no? Bilyones, utang. Saan naman ang ipauutang si Romualdez? Ay, kung sino bang may utang. Oh. Saan naman galing yung utang? Di ba? Ikaw dapat ang sumagot nito, attorney, ha? Wag mong, kasi parang ginagawa mong bobo rin eh. Ginagawa mong bobo ang taong bayan, wag kang ganyan. Baka ikaw ang pagbuntungan ng galit ng taong bayan, nyari ka. Di ba, attorney? Ha? Baka lang daw may utang. Niloloko mo ba kami? Mali-malit ang pera, utang. Di ba, mga kabayan? Niloloko yan. Nako, sabihin mo yan sa lola mo. Wag mong sabihin yan sa amin. Hindi mo kami madadala sa ganyan, mga ordinaryong Pilipino. Sawa na po kami sa mga ganyang style na yan. Style nyo, bulok. Anong utang? Di ba? Sige ha, sabi mo yan, utang. Okay. Pagdating sa investigasyon, dapat mapatunayan yung utang yan, ha? Ano po ang inyong masasabi dyan? Nanggigigil tayo dito sa abogado ni Saldico. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to sa ibang balita naman po. Medyo marami-rami tayong babalita ngayon kasi bumagyo eh, no? Mayroong bagyo na naman. Ito, di ba nagalit po si Cebu Governor Pambari 4? Naglabas po siya ng kanyang galit at sabi niya 26 billion ang pondo sa Cebu ng flood control projects, pero eto, bahang-baha sila, mga kawan, lubog na lubog sa baha, dulot ng bagyong Tino. Sinagot po siya ng palasyo. Sabi po ng palasyo, palasyo kay Barry 4, kung galit siya, ganun din si PBBM. Aray ko po. Kung galit si President Bongbong Marcos Jr., mga kaubayan, no? Eto na lang. Eto, para may pagbasihan po tayo, diretso tayo sa pangalawa. Dito po kay Attorney Ruel Aguanzon. Para malaman natin kung galit ba talaga ang Pangulo o hindi. Sabi po dito ni Attorney Ruel Aguanzon, ang lala ng pinsala ng ginawa ng bagyo. Siguro bukod sa flood control ng DPWH, baka panahon na para imbestigahan rin natin ang DENR. DENR naman kasama ang mga mining company na mga politiko. Rin ang may-ari karamihan. Illegal logging, pagkalbo ng bundok, matinding quarry at marami pang iba. So yan mga kababayan, ano po ang ginawa nila doon sa dating gobernadora na si Gwendolyn Garcia? Ibinasura lahat ng kaso ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Hindi po ba nagdudulot, di ba quarrying yun mining, quarrying, di ba? Hindi po ba yung nagdudulot ng pagbaha yung kasong iyon? Nagtatanong lang po mga kaubayan. Kasi mukhang napag-iwanan ang Cebu, no? Napag-iwanan ng mga kurakot ng nakaraang panahon. Panahon ni Gwendolyn Garcia, di ba? Ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? Galit ba ang Pangulo? Kung galit ang Pangulo, bakit nila, no? Bakit po nila pinalusot, ibinasura, pinaburan ito pong si Garcia ng Cebu, di ba? Kasi kung galit po, iba po ang gesture pag galit ka. If you are really angry, no? Nako, baka nga isang araw lang kulong yan mga kababayan kung talagang galit ka. Di ba? Kung galit po ang Pangulo, bakit hanggang ngayon, sobra na po isang buwan, wala pa ring nakukulong, Diyan po sa mga investigasyon ng ICI. Di ba? Yan po ba ang galit? Sige, magalit-galitan na lang kayo. Total, dyan naman kayo magaling. Di ba?
Ay, nako. Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Samantala, eto ha, etong matindi. Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng DBM sa mga ahensya ng pamahalaan na gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Niloloko nyo yata kami, no? Etong holiday, ngayong Christmas, simple lang ang pagdiriwang ninyo. Niloloko nyo yata kami. Kung hindi nga Christmas, grabe kayo mag-party-party. Diba? Ngayon pa kayang Kapaskuhan, hindi kayo magpa-party-party. Ha? Kaming mga ordinaryong Pilipino, kayang-kaya po namin yan. Kasi ano naman po ang igagastos namin, di ba? Ano naman po ang igagastos namin, mahal pa ang mga bilihin, no? Hindi simple lang talaga kaming mga ordinaryong Pilipino. Pero kayong mga taga-gobyerno, magiging simple ang inyong inyong pagdiriwang. Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi kami pinanganak kahapon. Di ba? Ay nako. Castro. Supalpal ka na naman dito, no? Ay nako. Bakit ba kailangan kasi ipagkalandakan pa ninyo na magdiriwang kayo ng holiday season, ng Kapaskuhan? Kung kami ng mga ordinaryong Pilipino, gusto namin ng medyo may handa kami, medyo masaya rin, di ba? Medyo kung meron talaga, sige, maglagay tayo dyan. Kayo pa kaya ng mga taga-gobyerno kayo? Mga taga-magnanakaw kayo? Taga-magnanakaw street, di ba? Ano bang dapat itawag sa sa kanila? Sa bagay, yun na lang, magnanakaw street na lang. Anyway, ito, mga buwang, ito lang masasabi ko talaga, mga buwang kayo. Bakit hindi ko masasabing mga buwang? Ito pong balita mga kababayan. Tingnan nyo yan ha. Ayan Nakikita nyo po ba yan? Nasa Davao ulit ang ICI para mag-imbestiga sa proyektong Rockfall Meeting. Yeah. Mga hinayo pa kayo. Buwang kayo. Di ba? Paano natin hindi masasabi mga buwang ang mga ito? Nandun ngayon sa Cebu. Ang dapat imbestigahan ninyo. Marami po ang namatay dahil sa bagyo. Lubog po ang kanilang lugar, no? Lubog sa baha dahil sa kakulangan ng flood control. Tapos nandyan kayo sa Davao, ICI. Ay, comment nga po ng buwang kung mag-comment nga kayo ng buwang. Kung nabubuangan rin kayo sa mga hinayutak na ito. Parang hindi na ito tama mga kababayan. Sa Davao kayo mag-iimbestiga? Sabi nga ni Manong Chavit Singson, bakit hindi nyo unahin, no? Yung mga flood control project diyan po sa sa Davao del Norte, ay sa Ilocos Norte. Sa lugar po ni President Bongbong Marcos Jr. Talaga ito. Akala ko bang ICI independent, no? Ngayon ako naniniwala talaga na hindi po independent ang ICI. ICI is being weaponized. Ito mga politikong nasa posisyon. Sayang po, pinasweldo ba ito ng taong bayan, itong ICI na ito? Kasi kung pinasweldo kayo ng taong bayan at yan lang po ang gagawin ninyo, please stop ICI. Okay? Stop nyo na yan. Gagastos pa kami. Gagastos pa ang taong bayan. Wala rin namang mangyayari. Aray ko po. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, Mike Defensor papatawag sa Blue Ribbon. Gutesa pinaghahanap ng DOJ. Ito, pakinggan po natin to. Saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At logbook? Nako,
Pag logbook po ang pinagbasehan natin mga kababayan, pag logbook po ang pinagbasehan natin, mukhang hindi na kami maniniwala dyan. Di ba? Kasi, madali po nilang maano yan, maritoke na logbook na yan. Di ba? Madali pong maritoke yan ng mga logbook na yan. Bakit may CCTV ba doon? Bakit hindi CCTV na lang, di ba? Kung meron man, di ba? O baka na-delete na rin. Yun lang yun yung problema dito. No? Ang mabuti nito, hanapin nyo yung ibang kasamahan ni Gutesa at mag-testify na rin kayo. Kasi pag CCTV, kinuha na nila sa logbook, i-edit nila yon, wala. Mapapawalang bisa yung mga pinagsasasabi ni Gutesa, di ba? Kailangan kung nakikinig man po, kung sino man po kayo, no, lumabas po kayo at samahan ninyo yung inyong kasamahan na si Sergeant Gutesa, di ba? Kung Marines po kayo, di ba? Samahan niyo po ang inyong kapwa mga kababayan, no? Kayo mga security. Kasi patindi yung plano nila, may plano ang mga ito. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath, and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng sabpina, kapag hindi pa rin humarap, ay congressman siya. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy, and by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, patulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Nako, Senator Ping Lacson, kung meron man po, eto mga kabayan, real talk lang tayo, kung meron pang man po, mas nakakaintindi sa sitwasyon ngayon ni Sergeant Gutesa, ikaw yun. Senator Ping Lacson,
ikaw yun. Kasi nagtago ka rin dati. Di ba? Nagtago ka rin po dati. Kung meron man, for example, kay General Bantag, no? Kay Sergeant Gutesa, kung meron man pong nakakaintindi sa mga sitwasyon nila ngayon, ikaw yun eh. Ikaw yun. Nagtago ka rin dati mga kabayan, no? So wag mong ipitin yung tao, di ba? Because you experience it, no? Na-experience mo yun eh. O ngayon, gusto mong ganun din, di ba? Ibahin nila yung ginagawa nila. I mean, what I'm trying to point out dito, no? Palalabasin mo sila na endangered sila, di ba? May mga banta sa kanilang buhay, may banta sa kanyang buhay. So, it is really impossible. Ganun din sa'yo. Ha? Nung nagtago ka, whatever reason meron ka, ganun din po. Whatever reason meron po si Gutesa, it is for his safety, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga karibin natin? Ano pong inyong opinion? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.